Hey guys, Tecno Slim versus sa may Infinix H60 Pro Plus. Dalawang pinakamanipis na smartphone po ng 2025 dito po sa mga budget ng mga smartphone na meron napakagandang overall na specs. At syempre alam nyo na ang gagawin natin dyan, isang mabilis na comparison lang po para makapag-decide po tayo ng malinaw kung alin po ba sa dalawang smartphone ang kukunin natin. Starting po sa may package nila, naka 45 watts po silang parehas. Same din po na may case na kasama sa may package. At same din po na walang headset na kasama. Dito po sa may design nila, kitang-kita na po natin kung saan po inspired yung dalawang smartphone po na to. Si Tecno Slim, same po siya ng forma ng camera ng iPhone Air. Habang itong si Infinix H60 Pro Plus, same camera setup naman po siya ng mga smartphone po ni Samsung. Mamaya lang po ng konti, papakita ko po sa inyo yung camera comparison din po nila. Basically, parehas lang naman po sila guys na merong single camera, na merong 50 megapixel na main camera. Pero naka Sony IMX po na sensor, itong si Infinix. Pakita ko na nga po guys yung mga sample picture nila. Total, pinag-uusapan na rin po natin yung camera. Dito sa may unang picture natin, I think goods naman po silang parehas. Medyo mas maliwanag lang po ng konti yung kuha po ni Tecno. Dito po sa may next picture natin, mas gusto ko naman po yung kuha ni Infinix dito guys. Then medyo madilim naman po yung kuha ni Tecno dyan sa may gitna. I think dito po ako sa may picture ni Infinix. Mas natural po yung kulay niya. Ganon din dito guys, medyo pinapatingkad po ni Tecno yung picture nga po niya compare nga po kay Infinix. Yan guys mas vibrant po yung kuha ni Tecno compare nga po kay Infinix. Pero mas natural po yung kuha ni Infinix dyan. Siguro meron pong ilan sa inyo na magugustuhan po yung kuha ni Tecno dito dahil mas vibrant nga po siya. Kaya nakadepende na lang po talaga ito guys sa may prepared natin. I think pareho naman okay yung camera nila para sa akin dyan. Pero dito nga po sa ilang picture natin, I think mas gusto ko po yung camera ni Infinix dahil mas detailed siya at mas sharp compare nga po kay Tecno. Medyo aggressive po yung AI ni Tecno dito sa mga picture natin para mas maging maliwanag siya at mas maging vibrant nga po yung mga picture niya. Pero ang nakakapagtaka po dito po sa mga picture natin pagka madilim, medyo mas maganda po yung kuha ni Tecno compare nga po kay Infinix. Pero kanina po, sa mga magagandang mga light condition, mas maganda po yung kuha ni Infinix compare nga po kay Tecno. Then dito naman po sa display po ng dalawang smartphone na to. Actually, sobrang identical lang po ng display nila. Same lang po sila na merong 6.78 inches, na merong AMOLED 144Hz na refresh rate, with 4500 nits na peak brightness. Tapos naka Corning Gorilla Glass 7 ay pa po sila na protection dyan. Same na same lang po sila. Napakaganda po ng mga display nila guys. Kung casual phone lang po ang hinahanap nyo, yung pang YouTube, pang Facebook lang po, saka pang TikTok. Dahil sa lahat nga po na lumabas ng smartphone ngayon 2025, silang dalawa po ang pinakamaganda at pinakamura makukuha natin kung gusto nga po natin ang AMOLED curved display ngayon. Dahil habang naka-IPS lang po ang karamihan po sa mga smartphone ngayon, nakakagulat po talaga si Honor guys para maglagay ng TFT na display lang. Tapos saka 720p resolution. Sa kulang 10,000 po na SRP. Yung mga AMOLED pa lang po na display nila guys, sobrang panalo na. Yung 144Hz, grabe na yun guys. Pero hindi ko patanggap dito. Paano po sila nakapaglagay ng 1.5K na resolution dito nga po sa display ng dalawang smartphone na to? Habang ang karamihan po sa mga 10K po ng mga smartphone, puro mga naka 720p lang. Swerte na guys yung makakuha ng 1080p. Pero para magkaroon po ito ng 1.5K, masyado naman yun guys. Masyado mabait po yung dalawang smartphone brands na yan. Kaya kung magandang display lang po yung hanap natin, dito nga po sa mga less than 9K nga po ng mga presyo, mas okay na po ng mga transyo ng mga smartphone ang piliin natin. Kung magandang display nga po yung hanap natin ngayon. Ibang usapan pa po ito, napakanipis sa design niya, and yet nagkasya po yung 5160 mAh sa battery. Ibang klase talaga guys, legit napakaganda po ng dalawang smartphone na to. Kung design lang po, and display ang pag-uusapan. Dito naman po tayo sa may thermal po ng dalawang smartphone na yan. Sa may gaming po, saka sa may benchmark stress test. Ito po yung resulta guys ng benchmark stress test silang dalawa. Halos same lang po silang resulta dito. Dito po natin tingnan sa may gaming. Dito po sa may Mobile Legends. Tag-isang oras po yung ginawa namin sa kanya habang naka-mobile data. Gameplay po ito guys ng Infinix Hot 60 Pro Plus. At nasa around 83 FPS nga po yung gameplay natin. At inabot nga po siya ng kulang 45 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa isang oras sa gaming sa kanya habang naka-mobile data. Then ito naman po yung kay Tecno Slim. Same setup lang po yan. Naka-mobile data at isang oras din po. Pero umabot lang po siya ng 42 degrees Celsius. Yan po yung pinaka-temperature niya. Mas malamig po siya compare kay Infinix. Sa isang oras nga po na gaming sa may Mobile Legends. Ito pa isang game guys, medyo mabigat na game. Sa may Wuthering Waves. Ito guys, tignan nyo po yung resulta nila. Tag isang oras po ulit habang naka-mobile data. Gameplay po yan guys ng Infinix
at naka-mobile data pa rin yan. Pero umabot po siya ng 45 degrees Celsius. Kulang 46 po yung naging temperature niya. Mainit yan guys. At ramdam na rin po yung lag sa kanya. At yung frame drop. Saka actually yung pisa pa lang po ng game na yun, malag na po sila dyan. At lalo pa nung uminit po siya, lalo po talaga siya naging lag. Si Tecno Slim naman is umabot po siya ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Mukhang mas maganda po yung thermal performance po ng Tecno guys. Compare nga po kay Infinix. Pagdating nga po sa may gaming. Kahit same lang po sila ng processor ng Helio G200. Pero sa tingin ko wala naman siguro magtsatsaga maglaro ng Wuthering Waves dito. Sabi dalawang smartphone nga po na yan. Dahil sobrang nipis nga po ng body nila. At di po yan advisable na pabaran po ng gaming. Well guys, siguro babagsak na lang po ito sa pinaka-prepared po natin kung anong design po yung gusto natin dito. At ang isang kaibahan pa nga po nila, meron pong ilaw din si Infinix dito. Dito po sa pinakababa po ng camera niya. Umiilaw po yan. Pero itong kay Infinix, mas maganda po yung ilaw niya. Dahil kahit pa paano meron po siyang function. Meron din naman function to guys, mga notification. Pero ito po guys, medyo may mood light design po siya na mas maganda compare nga po kay Infinix. Dahil actually kung titingnan nga po natin, 90% po ng kanilang mga specs, magkamukha lang naman po sila. Sadya nagkaiba lang po talaga sa may design. Lalo-talo sa display, same na same lang po sila. Medyo lamang lang po ng konti sa camera si Infinix. Dito nga po kay Tecno. Pero para sa akin guys, okay pa rin naman yung camera ng Tecno Slim. Lalo kung i-compare nga po natin sa ibang smartphone brands. Then sa may presyo naman po ng dalawang smartphone na to, actually nagsisale po silang parehas ng kulang 8,000 lang. Nasa around 7K lang po sila guys pagka nagsisale. Itong dalawang smartphone nga po na yan. Pero pagdating naman po sa may SRP ng dalawang smartphone na to, ang pagkakaalam ko po, ang SRP po ng dalawang smartphone na yan is 9,500 po guys. Kahit nga po sa may 9,500 po natin tingnan, still mahirap pa rin pong talunin yung dalawang smartphone na yan. Lalo kung titingin nga po tayo sa mga smartphone po nila BBK, nila Oppo, nila Vivo, saka po nila Realme. Lalong-lalo guys kay Honor na sobrang pangit po ng mga specs. May link po tayo ng dalawang smartphone yan sa may description. Kung gusto nyo nga po umorder ng dalawang smartphone na yan. Yun lang po guys, balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.